kalikasan. Nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ng lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapang mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, dahil sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating Journey in the Word. Pang 15th day na po natin ngayon. Malamang po siguro naninibago yung iba. Bakit umaga, no? Every Wednesday po ang ating journey ay 9 a.m. at Saturday po, 9 a.m. So, magandang umaga po sa ating lahat. Kung ano man pong ating ginagawa ngayon, maaaring nagpe-prepare ng breakfast, nasa office, or nasa bed, di ba? Devotion. So, sama-sama po tayong makinig ng
salita ng Panginoon ngayong umaga. Sige po, tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang to. Dalangin namin ang pagsama mo sa amin, sa pakikinig namin ng iyong salita. Dalangin namin na buksan mo ang aming puso't isipan. Maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe mo na gustong iparating sa bawat isa. Dalangin namin na maging maayos itong aming journey, aming devotion ngayong umaga. Hindi kami magkaroon ng internet problem, Panginoon. Na makamakinig kami ng maayos. Maraming salamat po sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sige po, magsimula tayo. 'Di ba ang ating tema ngayon sa Journey in the Word ngayong 2026, 'di ba po? Sabi dito, God's Word brings to our hearts and to our home. Matatagpuan natin itong ating teksto sa ikalawang Timoteo 4:2-4. Pero kunin lang natin yung sa verse 2. 'Di ba? Noong mga nakaraang linggo, maraming beses natin tong napag-usapan, hindi na tayo lalayo. Patungkol sa Biblia, ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Sa ikalawang Timoteo, 2 Timothy 4 verse 2, sabi dito, preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people and good teaching. Sinasabi dito ng Panginoon sa atin, preach the word. 'Di ba? Tayo mismo, tayong mga tagapakinig, tayo daw po dapat ay maging tagapagbahagi ng salita ng Panginoon. Malinaw na tayo ay tinuturuan ng Panginoon na inuutusan ng Panginoon na magturo ng kanyang salita. Di po ba? Pag-uusapan natin ngayon, ngayong buong journey natin, ngayong day 15, wag na tayong lumayo. Ang ating teksto ay sa 2 Timothy chapter 2, verse 2 to 6. 'Di ba? Himay-himayin natin. 'Di ba? Sinabi sa atin ng Panginoon na we need to preach the word of God. So, himay-himayin natin ano pa ba yung tinutukoy ng Panginoon patungkol sa pagbabahagi ng kanyang salita. Katulad po ng sinabi ko, himay-himayin natin mula sa verse 2 hanggang sa verse 6. Ano yung nilalaman nung verse 2? Sige po, basahin natin sa verse 2. NLT version, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Sa ASD naman po, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makapagtuturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Di ba po, sa verse 2 pa lang, malinaw na sinasabi ng Panginoon na ituro natin ang kanyang salita. Kanino po? Sa mga taong mapagkakatiwalaan. Na maituturo din ang kanyang salita. Naniniwala ako na ngayong umaga po, tayong lahat na mga nakikinig, tayong lahat ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon na ibahagi yung ating mga natutunan. Di ba po? Alam kong hindi yun masasayang. Yun ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Tayo ay pinili na ibahagi yung salita niya. Hindi aksidente na nakikinig ka ngayong umaga. Di ba po? Hindi aksidente na nabasa mo ang salita ng Panginoon na ito, nawala lang. Di ba po? Wag natin yung sayangin. Wag natin sayangin yung pagkakataon na maibahagi yon. Imagine natin tayo yung pinili, di ba? Sa dami-daming tao. Hindi po ba? O di kaya may pagkakataon na hindi tayo nakapakinig ng mga nakaraang journey tapos ngayon nandito ka, 'di ba? Hindi po 'yun aksidente. Ibig sabihin, may gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. Ngayon ang tanong po, paano po ba natin maituturo ang salita ng Panginoon? 'Di ba? How to teach the word of God? Papaano po? 'Di ba? Sabi ko, himay-himayin natin. So after ng verse 2, punta tayo sa verse 3 to 4. Ano po ba ang sinasabi dito? Anong kailangan natin? Ano dapat yung mga attitude na meron tayo? Maraming mga attitudes na dapat meron tayo bilang tagapagbahagi ng salita ng Panginoon. Pero magbibigay lang po ako ngayong umaga ng 3. So ano po yung una? Number 1, we must have the attitude of a soldier. Sa verse 3 to 4, sabi dito, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Sa verse 4, katulad ka dapat ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang opisyal. Di ba? Malinaw dito, sabi, tayo daw dapat ay isang soldier.
Tayo dapat ay sundalo. Ano ba yung attitude ng isang sundalo? 'Di ba? Unang sumasagi sa isip natin pag sinabing sundalo, ano po? Una, dapat ikaw ay matapang. Di po ba? Wala naman sigurong sundalo na duwag, ano po, no? Na nandiyan na sa gera, tumatakbo, no? Di ba po? Una pa lang, pagdidesisyon pa lang na maging sundalo, alam na agad na yung buhay niya ay nasa alanganin na. Ibig sabihin, ang unang katangian dapat ng isang sundalo siya ay matapang. Di ba po? Dapat brave. Hindi takot na harapin yung mangyayari. Hindi siya takot na kaharapin kung ano man yung makakaharap niya, kung ano man yun, mas malaki ba sa kanya, mas magaling ba, 'di ba? Dapat hindi ganoon. Tayo din po magbabahagi ng salita ng Panginoon. Bakit ba inihalin tulad sa isang soldier, sa isang sundalo? Sa ikalawang Timoteo 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Tayo pong mga nakakakilala sa Panginoon, alam natin ang katotohanan. 'Di ba po? Sa una nakakakaba, katulad kanina po, katulad ng kanina bago ako magturo, sobrang kabang-kaba ako. Actually, hindi lang kanina, kagabi, talagang sobrang nanginginig ako. Kahit nga hindi po ako yung magtuturo, grabe yung kaba ko. Talagang as in, yung heartbeat ko pumapalo ng 100. Sobrang nakakakaba po. Normal na kabahan talaga tayo. Di ba po? Kasi hindi naman natin alam kung anong sasabihin ng iba, makikinig ba sila, baka husgahan tayo. Di ba? Ang daming tumatakbo sa isip natin. Pero malinaw na sinasabi dito ng Panginoon na hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Di ba po? Maaaring kinakabahan, pero dapat hindi natatakot. Dapat harapin pa rin natin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Di ba po? Kaya sa mga matatapang dyan, di ba po, ipagpatuloy natin na magbahagi ng salita ng Panginoon. Ano pa po? Integrity. Sabi dito sa verse 4, katulad ka dapat ng isang sundalong nasa serbisyo, hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Hindi nagsisik ng, ng approval na o ng praises ng tao. Dapat sa Panginoon lang. Di ba po? Hindi yung dahil nasa posisyon ako, dahil ito, yung rank ko, kailangan mas bibo ako, kailangan mapansin ako, kailangan makita ako ng leader ko, ng pastor ko, na ito yung ginagawa ko. Hahayaan ko na lang um, na um, masway ako, ganyan. Paano pag sinabihan tayo na, huwag ka nang magbahagi kasi hindi naman yan makakatulong sa iyo. Ganun pa din naman ang buhay mo eh. 'Di ba? So tayo ba dapat manghina tayo? Dapat panghinaan ba tayo ng loob na oo nga no? So dapat hindi po tayo ganun. 'Di ba? Dapat meron tayong integrity pagdating sa sa responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo masisway. 'Di ba? Kahit na anong kaharapin natin. Dapat focus lang tayo, pananampalataya natin yung sandigan natin na ito yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Na kahit anong i-offer sa atin dito sa mundo, hindi tayo matitinag. Amen po ba yun? Pangalawa, we must have the attitude of an athlete. Sa verse 5 po, and the athletes cannot win the prize unless they follow the rules. 'Di ba po? Hindi to basta-basta lang na manlalaro na nagdesisyon na maglaro na yung laro-laro lang, ganyan. Ito po talaga ay athlete. Ibig sabihin, sila ay committed talaga sa kanilang ginagawa. Diba po? Yun talaga yung kanilang ginagawa, wala nang iba. Diba po? Araw-araw, ito na ay kaakibat ng kanilang buhay. Hindi, di ba? Minsan tayo, kunyari, volleyball tayo, ganyan. Tapos gagawa pa tayo ng ibang bagay. Ang mga atleta po, hindi po. Talagang, it runs in their blood na talaga. Pag alam na agad nila, nakaset na kaagad sa kanila. Di ba po? Ano ba yung mga attitudes na meron ang isang atleta na dapat nating tularan sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Una po, dapat tayo ay discipline. Di ba po? Sabi dito, sa 1 Corinthians 9:25, all athletes are disciplined in their training.
Totoo po, ang mga atleta po ay disiplinado po sila. Hindi sila pwedeng sa pag-ano na nga lang po, 'di ba? Sa boxing, meron silang sinusunod na timbang para makapasok sila, 'di ba? Merong ano bang tawag yun? Hindi ko sure kung qualifying rounds ba yun or weighing rounds, 'di ba? Tinitimbang muna sila para makapasa. Nga yung timbang nila dapat pasok, hindi ka pwedeng mas mababa, hindi ka pwedeng mas mataas. So kailangan i-effort po talaga nila. Kailangan disiplinado sila sa lahat ng oras, sa lahat ng kinakain nila, iniinom nila, ginagawa nila. Kahit sa pagtulog po nila, kailangan disiplinado kasi dapat maayos yung kanilang katawan. Dahil yun po yung kanilang puhunan eh. Tayo po bilang mga Kristiyano, saang bagay po ba dapat tayo disiplinado? 'Di ba po? Mahirap minsan dahil pag paulit-ulit, 'di ba? Dapat ang goal dapat natin paggising pa lang sa umaga, dapat tayo ay nananalangin. Dapat tayo ay nananalangin. Kaso paggising pa lang natin sa umaga, may nag-chat na mahirap na talaga. Hindi po ba? Dapat umaga pa lang nagbabasa na tayo ng salita ng Panginoon. Ang hirap, 'di ba? Kasi umaga pa lang magpe-prepare na para mag-work, magpe-prepare na para pumasok, hindi po ba? Pero tayo po daw dapat, ito po yung challenge sa atin, na maging disiplinado tayo sa lahat ng ginagawa natin. Hindi po ba? Na maipahayag natin si Kristo mismo sa ating mga buhay. Makita yon sa ating mga gawa. Hindi po ba? Yun ang pinakamahalaga. Pangalawa, goal-oriented. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. Tayo pong mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, di ba? Dapat focus tayo sa goal. Lagi natin yung sinasabi o madalas naririnig natin, dapat focus tayo sa goal. Ano po ba yung goal natin dito sa mundo? 'Di ba? Ano bang pinapagawa sa atin ng Panginoon? To reach out more souls. 'Di ba? Na darating yung Panginoon, darating yung araw na ire-reward tayo ng Panginoon. Maaaring hindi pa ngayon, maaaring hindi dito, 'di ba? Sa anong pagkakataon na hinihingi natin. 'Di ba minsan iniisip natin, ginagawa ko naman 'to, Lord, tuloy-tuloy naman ako, maayos naman ako, nag-share naman ako namumuhay naman ako ng maayos, namumuhay naman ako ng tapat, bakit ganito? Bakit ganito yung pinagdadaanan ko? Yung simpleng bagay lang nga po yung hinihingi ko, bakit hindi mo pa binibigay? Di ba may mga rant tayo na ganun? Di ba? Normal na nararanasan nating mga tao kasi pagsubok yun eh. Normal na pagdaanan natin ang pagsubok sa buhay. Dapat sa pagsubok na yun, mas doon tayo tumatatag. 'Di ba? Yung goal natin dito sa mundo, mamuhay, 'di ba, ng katulad kung paanong namuhay si Kristo. Magbahagi tayo, 'di ba? Ang pangako naman ng Panginoon ay may reward siya. Yung ginagawa natin sa Panginoon, hindi nasasayang. At yung reward na dapat na inaasam natin, hindi dito sa lupa. 'Di ba? Eternal prize. 'Di ba? Mas higit pa sa kung ano yung mararanasan natin dito sa lupa. Amen po ba 'yon? 'Di ba? Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoon. Sa mga may mga pagkakataon na nahihirapan tayo, 'di ba? Napapatanong tayo, pero gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayong umaga, magpatuloy tayo. 'Di ba? Yung focus natin, wag natin alisin sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Steady ka lang, focus lang, ito lang dapat, 'di ba? Wag nang lumingon sa kung saan-saan pa. Dahil ang pangako naman ng Panginoon, may reward siya. 'Di ba? I-claim natin yung reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. Wag tayong mainip. 'Di ba? Ang Panginoon hindi nalilate. Lagi siyang on time sa oras kung kailan natin to kailangan. Kaya magpatuloy lang talaga tayo. Wag natin pagsawaan. Amen po ba 'yon? Dapat tayo ay maging isang katulad ng isang atleta na training lang ng training. 'Di ba? Hindi naman palaging panalo ang mga atleta eh. Hindi po ba? Hindi naman porket pag sumalang sila, halimbawa sa marathon, o 'di ba? Sila na agad ang number 1, sila na agad ang mananalo. Hindi po ba? Hindi naman lahat nananalo. 'Di ba? At hindi rin naman lahat natatalo. So, maunawaan din po dapat natin na ang buhay ay hindi laging pabor sa atin. 'Di ba po? May mga bagay na itinuturo pa yung Panginoon sa atin. So, kapag halimbawa, nakaranas tayo ng ganito, nadapa tayo bilang atleta, hindi ba? Training ulit, patuloy ulit, wag sumuko.
'Di ba? Kasi yun yung dapat nating gawin. Tayo ding mga anak ng Panginoon, mga inatasan ng Panginoon, na mga nakikinig ngayong umaga na magbahagi ng kanyang salita, patuloy lang tayo. 'Di ba? Pagpatuloy natin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Huwag tayong susuko. Amen po ba yun? Pangatlo, the attitude that we must have to teach the Word of God. We must have the attitude of a farmer. Verse 6 na po ito, di ba po? Sabi ko sa inyo, himay-himayin natin yung verses 2 hanggang 6 eh. Ano pong sinasabi dito sa verse 6? And the hard-working farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor. Pag sinabing farmer, syempre, sabi dito, and the hard-working farmers. 'Di ba? Pag narinig natin ang salitang magsasaka, farmers, ano ang unang katangian na naiisip natin? Syempre, hardworking. Totoo po, ang mga magsasaka, pagka nakakarinig ako ng magsasaka, alam ko agad na, masisipag to. 'Di ba po? Sabi dito sa verse, Romans 12, 11, sabi dito, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong sikap na maglingkod sa Panginoon. Di po ba? Huwag maging tamad. Nung binasa ko to, sabi ko, Lord, sorry po. Kasi may mga pagkakataon na tinatamad po talaga ako. Legit po. Yung tipong alam kong nakaschedule ako na magbabasa ako ng salita ng Panginoon. Doon pa lang, sobrang nahihirapan na ako. Sobrang hindi ko alam kung papaano. Kaya talagang sinisikap ko na magampanan yung dapat kong gawin. Talagang may mga pagkakataon na sinusubok talaga ako kapag tinatawag ako ng higaan. Talagang yun, dun ako pinaka nag-i-struggle. Pero ayun, sa kabutihan na talaga ng Panginoon, sa biyaya niya, talagang ibinabalik niya ako sa salita niya, sa mga bagay na dapat kong gawin, kung ano ba yung ipinapagawa sa akin ng Panginoon. And maging hamon yun sa atin na dapat tularan natin ang isang magsasaka na dapat maging masipag. Huwag tayong maging tamad, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po ba? Kasi yung ginagawa naman natin, para yun sa Panginoon eh. Katulad nung sabi ko kanina, hindi po yun nasasayang. Hindi nasasayang ginagawa natin sa Panginoon. May reward naman po na ibibigay sa atin si God. Talagang magtuloy-tuloy lang talaga tayo, magpakasipag tayo. Kasi lalo na po sa mundong ginagalawan natin, kung tatamad-tamad po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sa pagpapakilala tungkol kay Kristo. Maraming mga kaluluwa na hindi makakakilala sa Panginoon, na hindi nila malalaman ang katotohanan tungkol sa Panginoon. Kaya tayo dapat pagsikapan natin na maibahagi yung salita ng Panginoon. Hindi naman po yung paglabas mo, sisigaw ka ng mga kapitbahay, hindi naman po, 'di ba? Syempre dapat po sa maayos na pamamaraan. At tayo mismo sa pamumuhay natin, dapat makita po 'yun sa atin. 'Di ba po? Patuloy tayong magsikap, 'di ba? Pag sumikapan natin, maging masipag tayo dahil po ang mga tamad walang makukuhang biyaya galing sa Panginoon. Hindi po ba? Nag-expect tayo ng nag-expect tayo ng reward sa Panginoon. Pero i-assess natin yung sarili natin. Baka naman po kasi tayo ay tatamad-tamad. So wala tayong karapatan humingi ng reward sa Panginoon kung tayo po ay tamad sa paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? 'Di ba? Ang pagiging magsasaka po sobrang hirap, 'di ba? Sabi sa kanta, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Nakayuko o nakaupo, 'di ba? Maghapon, imagine sa ating mga trentahin, onting yuko lang, talagang tumutunog na yung mga buto-buto eh. 'Di ba? Paano pa kaya yung maghapon na ginagawa? So tayo, inihalin tulad ng Panginoon kung paano dapat tayo magbahagi ng salita niya sa pamamagitan ng isang farmer na dapat po tayo ay masipag. Pangalawa, dapat tayo po ay patient. And hardworking farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor. Di ba po, kapag tayo ay nagtatanim, kapag ang mga magsasaka ay nagtatanim, hindi naman po yan agad-agad nagbubungay. Hindi po ba? Wala naman pong nagtanim ngayon, pagkalipas lang po ng 1 minuto, magbubunga na siya agad. Hindi po ba? Walang ganun. Kagabi iniisip ko, hindi naman po kasi ako nagtatanim talaga. So, na-experience ko siya sa school.
Sabi ko, meron kaming ginawa nun na mabilis siyang ano man tawag to? Nagbulaklak, gano'n. Sabi ko, mabilis siya. Pero, hindi as in ganun kabilis. Kasi hinintay ko pa siya ng 1 linggo. Ang project namin nun ay munggo. Hindi naman namin siya tinanim sa lupa. Ako po, ang ginawa ko, sa bulak lang. Dahil nga po excited ako, syempre po first time ko yun, hindi ko naman po alam na yung munggo pala na kinakain ko ay pwedeng maging ano po, ganon. Pwedeng gamitin sa school para ano, kasi nga po first time ko po makita yun, akala ko po yung munggo kakainin lang diretso, ganon. So pwede po pala yun. So nag-antay ako noon, ano yata ako noon, parang grade 4 or grade 3. Tapos inip na inip ako kasi sa bulak yun Kasi ang galing kasi akala ko sa lupa, ganun. So nagantay ako ng 1 linggo hanggang unti-unti ko na siyang nakikita na nagkakaroon na ng dahon. In short, naging toge na. Di ba ganun yun? So mga naka-experience po ng project sa school na ganun. Di ba? So ano pong gusto kong sabihin? Hindi ganun agad-agad na makikita natin yung bunga. 'Di ba, yung mga magsasaka, nagtatanim lang naman sila ng nagtatanim. 'Di ba, hindi sila agad-agad nag-expect na mag-aani sila. So tayo po, wag tayong manawa na magtanim ng magtanim. Ano pong kailangan nating itanim? Magtanim ng salita ng Panginoon. Sa mga taong nababahagi na natin, sa mga taong nakapaligid sa atin, wag tayong manawa na magtanim ng salita ng Panginoon. Kahit isang verse lang po. 'Di ba? Simpleng ipag-pray lang natin, makita lang si Jesus sa buhay natin kung paano tayo mamuhay, magsalita, gumalaw, mag-isip, malaking bagay na po iyon. 'Di ba po? At darating yung panahon, lahat ng mga itinanim natin na yun, aanihin po natin yun. Di po ba? Lahat ng mga itinanim natin na salita ng Diyos sa puso ng mga taong nakapaligid sa atin, sa mga mahal natin sa buhay, naniniwala po ako na hindi yun masasayang. Yun po ay magmumunga sa kanilang mga puso. Yun po yung lagi nating tatandaan. Kailangan mahaba lang yung pasensya natin. Hindi po yun agad-agad. Na yung tipong kapag hindi tayo pinansin, dead man na, di ba po? Hihintuan na natin, susukuan na natin. Paano kung yun yung last resort ng tao na nagmamatigas lang po siya? Di ba po? So, wag tayong manawa. Baka ang Panginoon na lang ang kailangan niya sa mga oras na to kung meron man tayong kilalang ganon. Hindi po ba? So tayo po dapat bilang mga Kristiyano, lingkod ng Panginoon, na pinagkatiwalaan niya po ng kanyang salita ngayong umaga. Ano pong gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, malinaw na gusto niyang ipabahagi sa iba yung kanyang salita. Tayo mga pinili niya. Di po ba sa verse na binanggit natin kanina? Tayong mga mapagkakatiwalaang anak ng Panginoon, dapat tayo ay magbahagi ng kanyang salita. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na to. Pagkakataon, yung privilege, yung favor na ibinigay sa atin ng Panginoon. Katulad nung sinabi ko kanina, ang hamon po sa atin ngayon, hindi naman po kailangan paglabas natin ipagsigawan agad natin, ano po, hindi naman po ganon. So makita lang sa atin, sa ating mga buhay, hindi naman po kailangan perfect, dapat soldier ako, dapat athlete ako, dapat farmer ako. Hindi naman po kailangan perfect. Pero hanggat maaari kung kaya nating gawin, maging matapang tayo, 'di ba? Maging masipag tayo, maging disiplinado tayo. Yun po yung pinakamahalagang bagay po doon. Hindi lang dapat sa salita makikita ang salita ng Panginoon sa atin, kundi sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa. Yun po yung hamon sa atin sa umagang ito. Kaya maraming salamat po. Dalangin ko na tayong mga nakapakinig ng salita ng Panginoon ngayong umaga na hindi sayangin yung salita na natanim sa ating mga puso. Na maibahagi na natin sa ibang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. And yung mga nangangailangan ng encouragement, wag natin sukuan. Amen po ba yun? Bilang pagtatapos po, tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat ngayong umaga sa hamon mo, sa pagbabahagi, Panginoon, ng iyong salita. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga pagkakataon, Panginoon, na alam namin na kami ay nagkulang, mga pagkakataon na tinawag mo kami, ngunit
nilabanan namin, pinili namin gawin yung mga gusto namin. Humingi kami ng tawad, Panginoon. At muli, salamat sa iyong salita, sa encouragement mo, Panginoon, na bagamat mahirap magbahagi, pero salamat dahil ikaw ang patuloy na sumasama sa amin, tumutulong sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, ano man ang aming gawin, ano man ang aming isipin, ano man ang aming sabihin, Panginoon, makita ka sa aming mga buhay, na ikaw yung maipahayag, maitaas sa aming mga buhay, na makita ka, Jesus, kung sino ka sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas, wala nang iba. Maraming salamat sa iyong mga anak na nakinig ngayong umaga. Dalangin ko ang pagpapala, Panginoon, at ibuhos mo, Panginoon, yung kagalakan, kalakasan, Panginoon, kung ano mang kailangan ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak sa mga oras na to na nakikinig. Dalangin ko na God na ikaw ang sumagot ng kanilang mga panalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na napag-aralan namin ngayong umaga. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po muli sa ating lahat. Bukas po ang ating Journey in the Word ay 6 p.m. na po. Ang schedule po natin every Wednesday and Saturday lamang po, 9 a.m. So mag-tune in lang po tayo, tuloy-tuloy. 40 days po ito. So sama-sama tayo, wag manawa hanggang sa dulo. So nakaka-15th day na po tayo. So congratulations sa mga naka-tune in. And maraming salamat po. God bless po. God is here on my side, here at my side, my strength, my life, who will love me forever, who will hold me through the night. Nagsimula ang lahat ng makilala kita, pangarap ko'y nabuo sa pag-asang iyong dala. Salita mo ang nagbago ng pusong sugatan, ikaw ang daan, ang buhay katotohanan. Kasama kita magpakailanman, hawak mo ako, hindi papabayaan. Sa bawat hakbang, sa bawat iyak, pag-ibig mo ang tanging sandigan ko. Kasama kita magpakailanman. Binigyan mo ng liwanag ang mundong nilalakaran. Naligaw man ang landas, di mo ako iniwan. Binigyan, biniyayaan, at inyong inalagaan. Kahit saan man magpunta, ikaw ang tahanan. God is here at my side, here at my side when I lose my way. Who has strengthened my life? You're the reason I can say, oh! Kasama kita magpakailanman, hawak mo ako, hindi papabayaan. Sa bawat habang, sa bawat iyak, pag-ibig mo ang tanging sandigan ko. Kasama kita magpakailanman, kailanman di mo ako, di mo ako iiwan. Sa'yo ang puso ko, sa'yo ang buhay ko. Kasama kita magpakailanman, hawak mo ako, hindi papabayaan. Sa bawat hakbang, sa bawat iyak, pag-ibig mo ang tanging sandigan ko. Kasama kita God is here on my side,